bahagi po ngayon. Tayo po yung muli manalangin muli. Salamatan po natin ang ating may dakilang Diyos sa oras pong ito. Kami ay napasalamat sa lahat noon yung pagkakamalaya, pag-aral ng salita. At makita namin, O Diyos, na mga salita mo, Lord God, namin pong mga babasa ng katotohanan, Lord God, tuloy mong maihayag, O Diyos. Kaya marami pong salamat dahil kayo siyang bibigay niya at nagtutulong para kung paano mago at of course, sa lahat ng maunawaan ng lubos ng iyong salita. Sa oras po ito, Lord, kami ay magpapasalamat sa pagnanais na matuto. Kaya kami naririto, Panginoon. Sa lahat, Lord, pasalamatan ka. Matuto rin at sa lahat din, kamago. Ano mga bagay namin kung naririnig, discover, nakikita, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin sa salamat sa pangalan ni Jesus. Praise God at isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat. Purihin po ang Panginoon, no, sa ating pong oras pong ito. Tayo po muli magkakasama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tumago sa katotohanan kung saan tuloy natin makita yung mga bagay nais ituro po ng sa ating buhay. Kaya sa gabi pong ito, muli ay mag-aaral po tayo. Makita po natin yung katotohanan sa mga salita ng Panginoon. Mapag-aralan po natin. May apply natin personal sa sige po, no, samahan niyo po sa Mark, no, chapter 11. Yun, Mark 11, chapter 12. Chapter 11, verse 12 to 14. Sabi pong ganoon sa verse mo ito, Mark 11, 12 to 14, kinabukasan nang sila po lumabas mula sa Bethany, si Jesus. Nakakita siya ng isang puno ng igo sa malayo, madahon. Kaya lumapit siya upang makita kung may mga mabubungang igos. Wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon. Sinabi niya sa puno, huwag kang magbunga kailanman sa habang buhay mo. Ang kanyang mga alagad ay nakarinig. Pumasok sila sa templo at sinigurang taboy yung mga tindahan sa templo. Tinanggal niya yung mga money changers at mga bebenta. So sinabi sa kanila, nakasulat ang bahay ng palanginan para sa lahat ng bansa, pero din para web. At ang tinig po mga punong pari at mga guro ng batas, naghahanap sila ng paraan upang patayin siya. Ngunit sila natatakot sa mga tao sapagkat mamangha sa kanilang mga. At yung gabi lumalabas siya ng lungsod, bukasan, pabalik na sa lungsod, nakita nila yung templo na wala ng tama, tumalit sa bed. Kaya kinabukasan na makita nila yung punong igos, napansin nila na ito. Tuyo na ito mula sa ulo. Sabi siya po, sabi gano'n, Rabi, tignan mo, nang natuyo na yung puno ng igos na sinumpang. Sumagot si Jesus, magkakaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Itotohanan sinasabi sa inyo, kahit na isa sa mabundok na itinanggali ka at itapos sa dagat, hindi mo pagkita sa kanyang puso. Hindi mawawala mangyari ito sa kanya. At sinabi ko sa inyo, lahat ng sa kanya, may pananampalataya, ang batin ninyo. Kapag kayo sa mga loob, laban sa sinuman, tutuwarin upang mapatawad ito. So ito po yung scenario po, no? Pag-usapan po natin, focus po natin this evening is about to doon sa puno ng igos. No? So yung tinatawag pong
fig tree. Yun po ating pong pag-uusapan. Yung kung titignan po natin at first glance, story po ni Jesus, yung cursing the fig tree, parang pakiramdam natin, parang nakakagulat. Parang may tension agad sa eksena. May tanong ka agad sa isip Parang bakit parang galit si Jesus? Bakit isang puno yung kanyang kinausap? At maging si Marcos, si Mark, sinabi niya na hindi naman ito yung season ng puno ng igos ngayon So, yun yung natural na tanong, bakit siya naghahanap ng bunga kung hindi pa panahon? This is why many readers, mga nababasa po, nagkakaroon po ng struggle with this passage. Parang hindi ito tugma doon sa Jesus na kilala natin. Na isang Jesus na mahinahon, isang Jesus na compassionate and full of grace. Yung Jesus na nagpapagaling, yung Jesus na nagpapatawad. At sa lahat, yung Jesus na wini-welcome kahit hindi mo. Bakit ginawa niya ito? Bakit kinausap ni Jesus yung puno? Bakit nagsalita siya sa puno? But we must be clear, this is not a random act of anger. Hindi ito random act of anger, Hindi ito pagkainip, Hindi rin ito injustice. Itong moment po na to is intentional. And this moment is prophetic, yung scenario. It is intentional and it is prophetic. Na ang nangyayari dito po ay hindi yung emotional reaction ng Panginoong Kristo, kundi ito po ay spiritual declaration. The fig tree is not just a tree. Hindi lang po ito puno sa tabi po ng daan. Ito po ay isang living parable, isang mensaheng buhay, pinapakita sa pamamagitan po ng kilos. Jesus was not teaching, hindi siya nagtuturo about botany, pag-aaral ng mga halaman. Hindi siya nagtuturo tungkol sa season or agriculture. Bakit ginawa yun? That he was announcing yung something for people. Meron pong ina-announce si Jesus na mas malalim na ibig sabihin at may pinahayag siya tungkol sa isang sistema. Na ang fig tree po ay larawan ng isang relihiyon na merong magandang itsura pero wala ng kakayahan mamunga. Yan, ulitin ko, yung fig tree po, it is a picture of religion. Merong pong magandang itsura pero walang kakayahan mamunga. May dahon, may anyo, merong activity, pero walang bunga. And this happens just days before the cross. Ito yung mga panahon po, ilang araw na lang bago po siya ipako sa cross. Kaya hindi po ito random timing. Nang ibig sabihin po nito, merong tinatapos na si Jesus at meron siyang bagong sisimulan. Sa ilang araw na lang po ipapako na si Jesus sa cross. Ito pong tagpupon. Kaya ibig sabihin po, meron pong tinatapos si Jesus, meron siyang bagong sisimulan. The age of performance is ending. Yung panahon po ng panlabas na pagsunod ay matatapos. At yung panahon po ng biyaya ay darating. Yung biyaya, panahon ng biyaya at tunay na buhay ay paparating. So this is not a story about yung curse tree na yung punong sinumpa. Ito po ay kwento tungkol sa pagwawakas ng fruitless religion. Ditin ko po, ito po ay story about sa pagwawakas ng fruitless religion. Sa simula pa lamang po malinaw ng mensahe. What looks alive but has no fruit cannot be. Yung konteksto po ng senaryo po natin. Yung fig tree po, ito po ay Jewish symbolism.
throughout the scripture, yung fig tree po ay nagre-represent sa Israel. Specifically po, Israel, yung Israel under the law. So ito po yung mga verses po na nababanggit ko diyan sa Hosea chapter 9 verse 10. Natagpuan ko ang Israel na parang mga ubas sa ilang. Nakita ko ang iyong mga dito na parang unang bunga ng igos sa unang panahon ko. Ngunit sila'y nagtungo sa Baal Peor at inilaan ang kanilang sarili sa sakit. At sila'y naging kasuklam-suklam gaya ng bagay na minama. In another verse po, sabing ganun sa Jeremiah chapter 8 verse 13, lubos ko silang titipunin, sabi ng Panginoon. Wala nang ubas sa puno ng ubas at wala nang igos sa punong igos. At maging ang mga dahon ang ibinigay ko sa kanila ay aasin sa kanila. So, patungkol po sa Israel. Another verse, Micah chapter 7 verse 1. Sa aba ko, ako'y gaya ng isa na matapos anihin ang mga bungang tag-init at ang pamimitas ng ubas ay wala nang makikitang kumpul ng ubas na ako'y. Ang aking kaluluwa ay naghahad unang hinog na igos. So when Jesus approaches a fig tree, no, yung bawat Hudyo na nakikinig sa kanya, every Jewish listener, alam po nila yung about po sa agriculture, na ito po ay tungkol sa spiritual condition ng kanilang bansa. So yun po yung alam po ng mga Jewish po na listener that time. And sabi po sa Mark chapter 11 verse 13, sabi niya, he went to see if he could find anything on it. And when he came it, he found nothing but leaves. Nung lumapit na po ang Panginoon, ay wala siyang nakita, puro dahon. Dahil hindi niya ito panahon. Sa unang tingin, no, kapag binasa natin Mark 11:30, parang ipinagtatanggol po ng verse yung puno, no? Na parang sinasabi ng teksto na hindi naman kasalanan ng puno kasi nga hindi pa panahon. Pwedeng titignan natin gano'n. At inahanapan ni Jesus ng bunga. Hindi pa nga niya season Pero hindi po yun ang point doon sa Mark. Hindi niya po pinalalampas yung puno. Sa halip, pinakikita niya po rito yung isang contradiction. Ano yung contradiction? That Jesus went to see if he could find anything on it. So hindi naghahanap si Jesus ng full harvest o isang punong-puno ng bunga. He was looking for a signs of life. Hinahanap niya po ay yung sign ng isang buhay. So dito po natin nakikita ang mas malalim pong mensahe. Ang puno po ay may mga dahon. Hindi ka naman. Maganda po ang labas, no? Mukhang buhay ang lusog. Pero wala silang bunga. Kaya ito po ay bahagi na buhay po ng mga tao na nabubuhay sa reliyon, na mukhang mabuti, religyoso at maayos sa panlabas. Pero ang espiritu ay walang buhay, walang tanda po na transformation. And Jesus expects fruit. No? He looks for evidence of life and growth. Hindi sapat yung mga appearances. Yung tunay na faith, yung tunay na obedience, at transformation ay sinusukat ng Diyos. Hindi doon sa itsura o ritual. No? Kaya yung puno po ay simbolo po ng mga tao na nabubuhay doon sa religious concept. Kahit magandang itsura, kung walang bunga, so wala rin pong spiritual pong kabuluhan. Excuse me po, Pastor. Jesus wants us to show that life in Him is yung real and Sis Rubilin, pakimute po na mic mo po.
So, nasusundan po natin, no? Pinakikita po muna natin yung yung background po ng ating pong pinag-usapan. So, bakit po naghahanap si Jesus, no? Ng bunga, hindi pa naman napapanahon. Kaya nung nilapitan niya, hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng talagang yung full harvest. Ang tinitignan niya lang kung kahit na parang may symbol ba, may sign ng isang transformation o buhay, pero wala po siyang makita. Kaya the creed praise is simple, but it will be powerful. No? Sabi nga, he found nothing but lives. Sabi pong ganon, wala siyang nakita, kundi puro dahon. So meron pong malalim pong kahulugan po yung bagay. Hindi po sinabing patay ang puno. Hindi rin sinabing walang itsura ng buhay. No, sabi ganoon, meron siyang dahon. Kung titignan po natin, parang healthy, parang productive, no? Mula doon sa malayo, pero paglapit ni Jesus, wala siyang. Yung fig tree po, in fig tree, yung bunga po niya ay lumalabas bago po magkaroon po ng fully developed po yung dahon. So meaning, kapag meron pong dahong mayayabong, nauna na po dapat nang lumabas yung bunga. Kapag po ang bunga po ay present, no, yun po ang sa kanila pong culture, no, sa fig tree. Ibig sabihin po meron na pong early figs, mga bunga na dapat naroon. Kaya sa kultura nila kapag may dahon, meron pong na-advertise na bunga. So ganun. Kaya si Jesus, nung nakita niya malayo pa lang, puno na ng kapal ng dahon. Kaya nung nalapitan niya, kahit makakita siya ng isang maliit na bunga, wala siyang nakita. Kasi po sa kultura po nila, sa puno po na yon, kapag lumabas na ang dahon, ibig sabihin nauna na pong lumabas ang bunga. Kaya sabi po doon sa scripture, makapal ang dahon. Wala siyang natagpuan, wala siyang nakita, puro dahon lang. So kaya nga meron pong meaning po yun. Kasi nga sa culture po nila, nauna pong lumabas ang bunga bago po magkaroon ng fully developed yung mga dahon. Bago makita mayabong, maganda dahon, ibig sabihin po, naglabas siya ng bunga. Kaya kung may dahon, dapat may bunga. Kaya yung dahon po na without fruit, ito po ay nagpapakita ng parang false signal. So what Jesus saw, nakita niya po, hindi po yung tungkol po sa innocenteng puno. Ang nakita niya po doon, yung false promise. Kasi nakita niya sa malayo na ang daming dahon, makapal ang dahon. So ine-expect po dapat, mayroong bunga. So parang tinitingnan na yung dahon po kasi ay nagpapakita po, no, sa kanilang culture kapag may dahon, meron siyang ina-advertise na bunga. Kaya kung may dahon, dapat may bunga. Yun po ang katotohanan doon po sa puno po na yun. Kaya yung puno po na puro dahon lamang ay nagpapakita po siya ng false signal. Ano ibig sabihin ng false signal po? Yung false promise. Na kapag tinignan mo sa malayo, dahil puno nga ng makapalang ang dahon, nag-e-expect ka merong bunga. Pero pagdating nila, wala nga silang nakita. So nagkaroon po ng false promise po yun. Na yung puno po ng igos po na yun. So yun po ay picture na isang pangako, na isang promise without fulfillment. Yung puno po, no, the tree promise fruit. No, yung puno dapat meron siyang pinakikita bunga, pero wala, no, but delivered nothing. May itsura ng buhay sa malayo, pero pagdating mo, walang bunga, walang laman. Merong panlabas na anyo, maganda, pero walang realidad. No? Ibig sabihin, walang bunga. No? Maganda sa malayo, magandang itsura sa labas, pero walang bunga. So this is the heart of the observation. No, pinakikita po, Jesus was not
merely observing a plant, ine-expose niya po dito yung condition. Dito na po niya in-expose yung condition. Isang sistema ng punong-puno ng activity, pero empty ang buhay. Ano po yun? Parang isang a system that full of activity, pero empty yung buhay. Maraming dahon, ibig sabihin po noon, anong nagpapakita po no? Yun po ay pumapatungkol po saan? Sa full of activity, rituals, traditions, sacrifices, rules. So yan po yun, no? Parang pagkatinignan nila, no, sa dami ng ritual, tradition, activity, sacrifices, rules, punong-puno, parang maganda ang itsura, pero walang bunga. Bakit walang bunga? Yung rituals, hindi nagpo-produce mo ng righteousness of the heart. Yung mga sacrifices, yung mga rules, yung mga tradition, ay hindi po nagpo-produce po ng righteousness of the heart. Walang tunay na pagbabago, walang buhay na nagpumula sa Diyos. So, ang ibig sabihin po sa madaling salita, mayroon pong itsura ng buhay, pero walang bunga. May anyo ng kabanalan, pero wala pa yung reality. And that is exactly what Jesus actually saw. Now, yun po yung bagay na kanya pong ini-expose yung condition. Na pinakikita po doon na sa kanilang time, no? Ito po yung mga panahon. Gaya na sinabi natin kanina, po, ito yung mga oras na ilang araw na lang po ay si Jesus po ay dadalhin na sa cross. Doon po sa senaryo po na yun, walang aksidente, no? Wala pong hindi siya wrong timing. Lahat po yun ay bahagi ng plano ng Panginoon. At doon po ipinakikita at ini-expose ni Jesus, no, na ang mga system na yung old covenant system po, ito po ay puno po ng mga rituals, traditions, sacrifices, ng mga rules. At ang mga tao po ay nandoon, nasa ilalim po ng ganung condition. Pero yung mga tao po na to, no, lalo na itong mga Jews, mga Hudyo, na sila po ay nandoon, may mga rituals, may mga traditions, sacrifices, and rules. Pero yung tunay na bunga, yung righteousness of the heart, wala akong tunay na pagbabago. Walang buhay na nagmumula sa Diyos. Nang ibig sabihin po, ang buhay po kasi ng tao ay hindi kayang baguhin po ng mga tradisyon, ng rituals, ng sacrifices, o namang rules, kahit nalatagan po natin ng mga rules, ang tao, hindi po magbabago ang buhay. Ang kailangan po nila ay ang Panginoon. So yung condition ini-expose ng Panginoon na puno ng dahon, maganda ang itsura sa labas, pero walang naipoproduce na tunay na bunga. Nang ibig sabihin po, no, ang tao, during that time, sa kanilang panahon, puno ng mga activities, puno ng rituals, traditions, sacrifices, rules, no, na kanila pong mga ginagawa, sinusunod, pero wala pong transformation. Kaya dito po sinasabi po niya, pinakikita po ni Jesus na magkakaroon po ng end ng system, ng old system, at merong paparating na bagong system. So matatapos po yung age na kung saan yung rituals, yung traditions, yung rules, yung sacrifices. May hinto po yun. At ano pong mangyayari, magkakaroon po ng bagong system na paparating. Kaya yun po yung ine-expose ni Jesus. Kaya ang kinurse po ni Jesus, actually, hindi po talaga yung puno. No? Ito po ay pinakikita lang yung system ang kinikurse po ni Jesus. Yun po yung makikita natin. So madali sabi po, no, ang itsura ay may bunga. Yung itsura, may itsura ng buhay, pero walang bunga. May anyo ng kabanalan, pero walang realidad. Yun po yung nakita po ni Jesus. So it's not about timing, no? It's about truth. Kaya sabi ni Mark, no, it was not the season for pigs. Kaya kung mabasahin po natin, parang ni-excuse nga po, nagkakaroon na excuse dun sa puno. But in reality, it does the opposite. Ina-expose yung tree.
So, sabi ni Mark kasi, hindi pa naman napapanahon. Bakit naghahanap ang ating guro, no? Ang ating Panginoon. So, kung titignan natin na parang totoo, pero in reality, ito po ay it does the opposite, no? Ini-expose po dito is yung 3. No, yung the issue was never the timing. Ang issue po dito yung truthfulness. No, hindi po yung panahon ng pamumunga. Bakit may dahon? Yun ang katotohanan. Kung hindi pa panahon ng pamumunga, bakit makapal ang dahon? Kung walang bunga. So, yun yung bagay na pinakikita po doon. Nang ibig sabihin, dapat hindi muna nagkaroon ng makapal na dahon, yung fig tree, kung hindi pa niya panahon. Bakit naglabas na magandang dahon? So ngayon, nagkaroon po ng false promise. Ibig sabihin, dapat may makitang bunga, pero wala nga eh. Kung walang bunga, bakit aangkinin yung buhay? Kaya yung 3 po ay nag-claim po na parang hindi naman na-fulfill. Ibig sabihin, dapat kung mayroon nga siyang puno-puno nga siya ng dahon, dapat makikita yung bunga kasi nauna po lumabas ang bunga. So same thing po no, sa Israel's condition, at ganito po yung picture po nila. No, yung kanilang pong panahon, tiniklaim po nila yung righteousness. Israel claim access to God. Hindi po yun, nung time po nila, na yung ang Israel po siya lang may karapatan na pumasok sa templo. Kapag ikaw po ay isang Gentiles, hindi ka bahagi ng Israel, wala kang karapatang pumasok sa loob po ng temple. No, Israel claim access to God. Israel claim yung spiritual authority. Pero sa ilalim po ng law, wala po itong kakayahang mag-produce po ng tunay po na buhay. No, walang kakayahan mag-produce ng totoong resulta. Kaya yung law po, nagpapakita ng dahon, ritual sacrifices, commands, mga holidays, pero walang itong kakayahang magbunga ng buhay. Ano lang pong ginagawa po niya, it could regulate yung behavior, pero hindi kayang transform yung heart. Kita nyo, maalala nyo yung nanalangin po na isang publikano at isang pariseo. Sabi ng isang pariseo sa kanya, hindi naman ako gaya nun. Lahat ako ginawa ko eh. May ganito, ginagawa ko ito ginagawa ko, hindi ako gaya ng publikano na yun. Nung sila po ay nag-pray. At yung isang publikano po, kinakabog niya lang. No, kita nyo ho, no, yung Pharisees, punong-puno siya ng mga rules na nasunod niya sa buhay. Punong-puno siya ng mga rituals, nag-sacrifice, nag-rituals ako. Lahat ginawa ko, hindi ako kaya no. Pero yung puso niya, kumusta? Wala hong tunay na bunga. Walang na-produce na tunay na buhay. Kasi hindi po kaya magkaroon po ng transformation ang isang tao based po sa mga rituals, sacrifices, mga traditions, pagsunod sa batas. Hindi ho magkakaroon ng transformation ang tao dyan. Ang tanging magkakaroon lamang ng transformation ng tao kapag na-receive niya po yung biyaya po ng Panginoon. Ang Panginoon Kristo at ang Panginoon, ang Diyos lang po may kakayahang magkaroon po ng mag-ayos ng buhay. Kaya yun siya sabi ko kanina na mag-e-end po yung system, yung old system, yung sistema ng rituals, law, tradition, sacrifices, rules, matatapos po yun. At meron paparating na kung saan yung panahon ng biyaya ay darating. Kaya nga tayo po ngayon, ang tao ngayon ay nagkaroon po ng tinatawag pong transformation, tinawag tayong new creation, nagkaroon po tayong pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa rituals, hindi sacrifices, hindi rin sa mga commands, at hindi rin po sa mga tradition at rules na ating po sinunod, kundi po sa Panginoong Kristo. Yung law po, yung law, yung mga rules, yung law, it could expose sin. No? Yung batas pong na kanila pong sinusunod, ini-expose lang po yung kanilang sin, ini-expose yung kahinaan po nila. Pero hindi po ito kayang tanggalin. No? Wala pong law na nakapag-alis po ng kasalanan. No? Kundi yung biyaya ng Panginoong Kristo, siyang nakapag-alis po ng kasalanan po natin. So yun po, no, yung bagay na po nakikita po noon. That yung tree po, no, na punong-puno po ng dahon, pero walang bunga. It's a picture ng isang
na kung saan itong mga itong picture po ng mga Israel, mga Jewish, na kung saan that time they full of activities, rituals, rules. Yun po ay parang kung titignan mo sila, kung titignan natin sila sa ganung panahon, parang ang lapit nila kay God. Kasi bakit? May mga sacrifices sila, may mga rituals sila, may mga rules sila, sinusunod nila yung law, no, marami silang ginagawa. Pero pag titingnan natin, parang sila talagang yung parang close na close sila doon sa Lord. Pero ang katotohanan ay walang resulta ng tunay na transformation sa kapatid. Kasi Jesus po, ang ginadjudge mo po niya doon is the system, hindi po yung tree. This is critical to understand. Jesus was not angry at nature. Hindi po siya galit dun sa puno. Kaya niya sinumpa. Dahil nagugutom ang Panginoon. Hindi po, no? The curse was not against creation. It was against yung covenant system that had reached its limit. Kaya sabi ko kanina, yung fig tree o puno ng igos ay nagre-represent po na pumapatungkol po sa Israel. At yung bunga ay yung dahon ay pumapatungkol po sa kanilang mga rituals, traditions, na they are full of sacrifices, full of rituals, dami nilang ginagawa, pero walang fruit. Yun po yun. Kaya si Jesus, hindi po siya galit sa puno. Ang kinurse po niya is yung system. Ang ginudge niya, hindi yung puno, kundi yung old system. No, hindi po doon, hindi po siya against sa creation. It was against the covenant system na kung saan na-reach na nila yung limit ng covenant system. This fig tree represent na po yung law without grace. The temple system without life. O yung tinatawag na external performance without inward transformation. So yan po ang kalagayan po nila noon. Mayroon silang law na sinusunod pero walang grace. May system sa temple pero walang tunay na buhay. May mga external performance sila pero walang transformation inward. Isang sistema na mukhang banal pero walang kapangyarihan magbago ng tao. At yun po ang kalagayan po nila. At yun ang kalagayan nila dati. Kaya why the curse had to happen? Jesus did not curse the tree para i-destroy yun. Hindi ito aksyon ng galit o paninira. No? He cursed it to declare yung finality. Isang malinaw na pahayag. Tapos na ang panahong ito. So yun po yun. The law had served its purpose. Nagampanan na po ng kautusan yung kanyang tungkol. The shadows had done their work. Ibig sabihin po yung mga anino at larawan ay nakapaghanda na ng daan. But now, yung substance ay paparating. Yung tunay, no? Ang tunay po o si Kristo mismo ay parating. Yung sistemang walang kakayahang magbigay ng buhay ay kailangang alisin dahil ano po, hindi po masama ang law, kundi dahil limitado ito. No, ibinigay po ang batas, ang kautusan, hindi naman po totally talaga para sundin, kundi makita po ng sangkatauhan, makita po ng mga Israel na sila ay kulang at kailangan nila ng biyaya. Na kahit na anong sunod nila, sila po ay kapos pa rin. Na ibig sabihin, yung batas ay ibinigay, hindi para talaga ito pa rin at sundin nila. Kundi ito po ay pagpapakita, isinerve po yun, binigay po yun para makita po ng tao, lalo na ng bayang Israel, na sila ay kapos. Dahil kahit sundin nila lahat ang yun, sa dami ng dinagdag po ng mga Pharisees, na po, yung mga add-on nila, ay pag nagkamali ka sa isa, lahat yung burado pa rin lahat yun. So wala kang nakakatama. So yun po yun. Kaya sabi niya, yun yung kinurse ni Jesus. No? Na dinideclare niya yung finality, isang malinaw na pahayag. Tapos na ang ganitong sistema. Yung lumang sistema matatapos na. It's about, no, yung time po na yun, it's about 5 to 6 days before the cross. 5 araw na lang yata, o 6 na araw bago po siya ipako sa krus. No? Kasi kinabukasan po yata, ito na yung pagpasok niya po doon
sa Jerusalem at nagsisigaw sila ng Hosana, Hosana. So yun po yung mga pangyari po ngayon. Ay pinakikita at sinasabi ni Jesus, matatapos na yung system yung old covenant system, yung system ng rules, yung system ng tradition, yung system ng law, at darating na ang system ng grace. Meaning na na-serve na yung purpose po ng law. Nagampanan ng kautusan tungkulin ito. Kaya paparating na yung Kristo. Yung sistema po, walang kakayang magbigay ng buhay kailan. Yung old system, walang kakayang magbigay po ng tunay na buhay. Lalo kang pinabibigat nun eh. Dahil wala kang magawang tama. Kahit na anong tama gawin mo, pag nagkamali ka, lahat mali pa rin. Kaya yun ay kailangan alisin. Hindi dahil masama po yung law, kundi dahil ito po ay limitado. Kaya yung tunay po na buhay ay may bibigay sa pamamagitan po ng batas. Hindi pa pamamagitan ng command, sa pamamagitan po ng ritual, hindi pa pamamagitan sa mga rules, kundi sa pamamagitan po ng cross. The curse was not the end of hope. No, ito yung pagtatapos po ng lumang daan at ang pagbubukas po ng bago. The way of grace, the way of life, at ito po yung magkakaroon ng tao ng union with Christ. Kaya in cursing the fig tree, Jesus was saying, the system can no longer produce what it promises. So ibig sabihin po, no, na parang nung kinurse ni Jesus yung fig tree, ang sinasabi niya, yung sistema na to, yung sistema ng ay hindi magpo-produce, hindi kaya mag-produce ng kanyang promise. So ibig sabihin niya, gaya ng fig tree kanina, nauna yung dahon pero walang fruits. Dapat nauna yung fruits bago po yung yapong. Kaya parang nagkaroon po ng false promise na pagka tinignan doon sa malayo at ikaw ay bahagi sa kanilang kultura noon, alam mo yun, dapat alam nila yun. Na kapag malayo, mayabong, malandahon, ine-expect nila may bunga yun. Ganun yun yung ine-expect nila. So it's not about yung season, hindi ito yung tungkol sa panahon. Kasi wala dapat pang dahon yon. Pero dahil nagkaroon ng dahon, nag-expect sila ng fruits. Kaya nangyari, wala po sila nakita. At yun po yung nangyayari sa system, sa old system po. Full of activities, full of rituals, full of ng mga sacrifices, pero wala pong pangakong nakita. The structure cannot carry the life I am about to release, parang yung sinasabi ni Jesus. This way of relating to God has reached its end. Hindi na ito maayos. Hindi na ito ma-upgrade. Yung system, hindi na maayos, hindi na ma-upgrade. Anong kailangan? Tapusin yung old system, palitan ng bago. Kaya po doon papasok po yung New Covenant Revelation. Na pinakikita po, ang pinakamahalagang aral po dito, na ang fig tree po, the fig tree was cursed before the cross. Okay po? No? Yung fig tree, siya po ay kinurse before the cross kasi ilang araw na lang. The veil was torn, pero yung veil naman po was torn after the cross. Yung ano daw po, yung tabing ay napunit pagkatapos po ng cross. Ano pong ibig sabihin po na ang ginudge po ni Jesus is yung old system, yung lumang sistema ang hinatulan. Yung new way was about to happen. Nagkaroon po ng bagong daan patungo sa buhay na nagkaroon po ng pagbubukas. So ibig sabihin po before po dalhin si Jesus sa cross, yung fig tree po ay kinurse, pinatay. So ibig sabihin tinapos. And after the cross, nagkaroon po ng pagpunit. Kasi nga yun ay picture po ng system, ng old covenant setup, na ang paglapit sa Diyos, kailangan mo ng sacrifices. Na ang paglapit sa Diyos, kailangan mo ng rituals. Para maging okay kayo ng Panginoon, kailangan mong gawin po ito. So yun po ay ginudge ni Jesus. At ang nangyari po after the cross, napunit po yung tabing, meaning no rituals, no rules. Yun po, no sacrifices. Ngayon ay meron ng way para magkaroon po tayo ng access para sa presensya po ng Panginoon. Na tayo po ngayon ay nagkaroon po ng daan na kung saan ang Panginoon ang nagbukas, hindi sa effort na gagawin ng tao, hindi sa ritual na gagawin ng tao,
hindi sa mga traditions, hindi sa mga sacrifices, kundi sa ginawa po ni Jesus. And after po nun, nung ginawa po ni Jesus, doon po nabukas. Nung ibig sabihin po, yung new system was open. No po? Kaya yun po, si Jesus did not come to reform, hindi niya ni-reform yung fig tree. Hindi siya dumating para ayusin yung puno. No, hindi siya dumating para magdagdag ng konting bunga. Dumating po si Jesus para i-replace po yung puno. No? I-replace yung puno. Dumating siya para palitan ang sistema, yung lumang tipan na hindi makapagdudulot po ng tunay na buhay. Kaya under the new covenant, sa bagong tipan po, yung fruit does not come from law. Ang bunga po ay hindi na nagmumula sa pagganap ng utos, sa ritual, sa sacrifices, sa mga traditions. Yung fruit comes from union. Ang bunga po ay nagmumula na sa pagsasama natin sa Panginoon ng buhay natin kay Kristo. Nagkaroon tayo ng kaugnayan. Kaya nga po na-curse po yung fig tree, na pinakikita na yung fig tree is a picture of Israel and law. Pero sabi ni Jesus na po, pinakikita niya na matatapos na yung system, meron darating na bago. At doon po pinahayag yun. John 15:5 says, I am the vine and you are the branches. So yung pinakikita na po na hindi na ito fig tree. Ito na po ay ano po, it's about the vine. Siya na yung puno ng ubas. At hindi na kayo ang magpo-produce ng bunga, kundi sino na? Yung puno na po, kung tayo ay nakaugnay, gaya usapan natin noon, nakakonect ka doon sa Jesus, automatic pong nagpo-produce ka ng bunga. Hindi dahil sa haba ng Bible verse na kabisado mo, hindi dahil sa haba ng prayer na ginagawa natin, hindi dahil lagi tayo nasa church, hindi ko sinasabing masama yan, dapat meron nga tayo niyan. Pero hindi po yun ang nag-produce po ng bunga natin. Nagkaroon tayo ng bunga dahil tayo po connected na sa puno. At hindi ito puno ng egos, no? I am the vine, no? You are the branches. Kaya nagkakaroon tayo ng bunga dahil yung puno po ay kasama at nasa atin na. So yun po yung pagbabago po, no? Yung shifting. Pansinin po natin yon. Yung fig tree po kasi independent, fruit bearing. Siya yung nagpo-produce. Na po. So yun po yung picture po na yung fig tree, no? Ay kailangan kumamunga. Yun po yung picture ng fig tree. Yung tradition rules, no? Sa sariling effort. Pero yung vine, ito po ay nakadependent dun sa life flow. Ibig sabihin, ang ubas, yung vine, ay nagsasabi, kailangan kong nakakonect upang ang buhay ay dumaloy sa akin. So yung fig tree po, walang buhay kung pinoproduce. Pero itong yung vine na po ay nagpo-produce na ng life, na si Jesus po yun. Amen? Yun po, no? Yung fig tree po nakafocus po sa self-effort, performance, and obligation. Pero yung vine po nakafocus siya sa abiding dependence and grace. Ibig sabihin, kaya ka nagkakaroon ng bunga kasi may Kristo ka na nasa loob. Kaya ka nagkakaroon ng naging righteous, hindi dahil sa effort po, sa kanila, sa time po nila, kailangan sundin ang lahat ng mga rules, regulations, rituals para ma-declare kang righteous. Pero walang naging righteous sa kanila. No, sila po ay naging kapos lahat. Pero sa new covenant setup, no, yung system na dinala ni Jesus, naging righteous tayo, walang effort, walang rituals, walang tradition, walang sacrifices. But sa pamaraan lang sinampalatayanan po natin yung Kristo at nagkaroon tayo ngayon ng buhay kay Kristo. So yun po yun. Yun yung bagay na pinakikita po noon. Na ang kinurse po niya, yung fig tree, yung old system, matatapos na yung mga tradition, sacrifices, mga rituals, at darating na yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga tayo na-declare tayong holy, righteous, no? Tayo ay sanctified. Hindi, Pastor, ako ba ay righteous? Kahit na nagkakamali ako, yun nga yung grace ng Lord Pero hindi ka dapat nagpapatuloy at sasanay magpapali. Kasi kung tunay ka nakareceive ng biyaya ng Panginoon, ng grace ng Lord, hindi ka natutuwa sa mga maling bagay. Pero tayo po ay dineclare, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, tinuring tayong anak. Hindi ka na slave, kundi anak ka na. Kumbaga, yung binigyan ka ng righteousness,
Naging banal tayo sa harap ng Panginoon, hindi dahil sa dami ng ginawa nating mga rituals, ginawa natin mga parang tinatawag natin tradition. No? Naging holy tayo, naging righteous tayo dahil ito po ay biyaya ng Panginoon. So, it's a gift na bigay ng Panginoon nung tayo sumampalataya. So yung system po na nagsuproduce po ng independent fruit bearing ay natapos na. Ngayon tayo po ay nakadependent po kay Christ. Na kay Kristo na tayo. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng po-produce ng mga natural. No po, hindi dahil sa effort natin. And the spiritual truth na po, ang mensahe po sa New Covenant palinaw, you cannot produce life on your own. Kahit na ikaw yung pinakamalapit, no, na makatama at masunod mo yung mga utos, mga rituals, pero hindi mo pa rin makagagawa yung tunay na pagbabago sa sarili mo. Kasi ang magbabago sa iyo kung ikaw ay nakakonect dun sa puno. No, kung ikaw po ay hindi nakakonect sa puno, kahit anong sikap mo, kahit anong gawin mo, matulog ka na sa simbahan, gawin mo na lahat ng sacrifices na pwedeng gawin, magtumulong ka sa tao, kung wala ka, hindi ka nakakonect sa Kristo, walang pwedeng magbago sa sarili. Dahil ang tunay na pagbabago ay merong Kristo at nakakonect tayo sa Kanya. And life flows through union with Christ. Yung tunay pong bunga ay nagbumula sa pagkaugnay sa Kanya. The curse of victory shows the failure of self-effort. The vine shows the power of abiding in grace. Sa fig tree po, ang kanila pong ginagawa, kailangan ko mag-produce ng bunga. Sa vine po, ang ginagawa, kailangan ko nakakonect ako sa puno para magkaroon. Yan tunay pong spiritual na bunga ay hindi resulta ng pagganap sa mga rituals, kundi resulta ito ng buhay na dumadalo sa Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Kaya God is not looking for leaves. Po, hindi siya na-impress sa appearances. Ang Diyos hindi siya tumitingin sa panlabas lamang. Po, yung mga church activity, mga religious language, mga moral performance. Kung ang ginagawa mo ay hindi nagmumula kay Kristo, wala itong tunay na bunga. Pwede itong mukhang buhay. It makes sound holy, pero walang buhay na nagmumula sa Kanya. Leaves are easy to display. No, yung dahon, madaling i-display madaling ipakita. Pero yung bunga ay nagmumula sa puso at buhay na tumataloy kay Jesus. And you are not a fig tree. You are a branch. So under the covenant, the new covenant, we are no longer operating like fig tree. No, hindi ho tayo kumukuha, nakakatanggap ng kabanalan, hindi tayo nakakatanggap ng righteousness by operating like the fig tree, na kung saan kailangan mag-produce ng self-bearing. Hindi po, no, tayo po ay tinuturuan na mag-produce ng life sa sariling kakayahan yung fig tree. Pero you are not po a fig tree. You are a branch. No, you are branch, not a tree. Ikaw ay sanga, hindi puno. Ang nagbibigay sa iyo ng bunga, yung puno. Kailangan lang nating nakakonect dun sa puno. Kaya sino yung puno? Sabi ni Jesus, siya yun. At tayo po yung mga sanga. And you are not asked to produce life. Hindi tayo nag-a-ask para mag-produce ng life. The moment na nagkaroon ka ng union kay Christ, nagkaroon ka ng buhay. No? Why? Kasi nga na-born again spirit po eh. So yun po, yung ang isang taong sumampalataya kay Kristo, automatic, no, kung yun kanyang pagsampalataya ay totoo at buhay sa kanyang puso at hindi siya napalitan, no, automatic nagkaroon siya ng buhay. At hindi po ito buhay na kanyang pinagsikapan, no? Na born again siya, hindi dahil sa kanyang ginawa. Na born again siya, hindi dahil nagkaroon siya ng mga offering, mga sacrifices, ng mga rituals. Na born again siya dahil sinampalatayanan niya yung si Kristo. At sino si Kristo? Siya yung vine, siya yung puno. At dahil sumampalataya siya sa puno, nagkaroon tayo ng pagiging isa. Pinag-isa tayo ngayon kasama puno at tayo mga sanga. At automatic po nagkaroon tayo ng buhay kay Kristo. Hindi mo pinaghirapan po. At yung buhay po na yun, nandun yung righteousness, nandun yung holiness, yung sanctification, nandoon po yung blessing ng Lord, yung provision ng Lord, yung protection ng Panginoon, yung healing ng Lord, nandoon yung pag-ibig ng Panginoon, lahat nandoon sa buhay niya. Kaya John 15:5 reminds us, I am the vine, you are the branches. Kung mananatili ka sa Kanya,
ang buhay na natural, fruit is not your responsibility. Hindi po natin trabaho ang mamunga. Ang trabaho natin, nakakonect tayo sa Panginoon at siya magpo-produce po ng bunga sa atin. Of course, kung nakakonect ka sa Panginoon, maraming bagay discover, marami kang revelation makikita at mabubuhay ka ayon sa plano ng Panginoon. Kaya tayo, stop living as if you are still under the curse. Yun po nakakalungkot. May ilang mga mananampalataya pa rin still, na nabubuhay pa rin, still, para silang they are living, parang still under the curse. Yun ang kanilang iniisip. Na every time na sila po ay gagawa, na akala nila parang merong sa kanilang ginawa, merong pong resulta ang gagawin ng Diyos dun sa ginawa po nila. No. Hindi po, hindi tayo nakakapag-produce ng fruit ng dahil sa ginawa po natin. It's by God's grace. Kung ikaw ay blessed ngayon, biyaya ng Panginoon yan. Kung ikaw ay fruitful ngayon, biyaya ng Panginoon yan. Kung ikaw ay nagiging nagiging blessing sa ibang tao ngayon, biyaya po ng Panginoon. Maraming taong parang nabubuhay pa rin still under the curse. Parang pagka nagkamali sa kanila, parang pakiramdam nila, galit na ang Diyos sa kanila. Nagkaroon ng konting problema, parang pakiramdam nila, mayroon sa. At yung iba nga, patuloy pang naniniwala, ang Espiritu ay umaalis sa kanila. So, yun po yung bagay na hulumupot. Yun po ay tumahan na sa atin. Yung fig tree po is dead, ang lumang puno po ay patay na. Yung vine is alive. Yung ubas po ang buhay. And this is freedom. Kaya stop striving. Tumigil tayo parang sa pagsinusubukan natin gumawa ng bunga sa sarili natin. Receive po natin yung buhay from the vine. Tanggapin po natin yung madalo ng Kristo. Ano yung tatanggapin natin? Sabi po, tanggapin natin yung buhay na dumadalo kay Kristo. Si Jesus po ba ay righteous? Yes. So dumadalo sa atin yun. Si Jesus ba ay holy? Yes. Dumadalo po sa atin yun. Si Jesus ba ay anointed? Yes. Dumadalo po sa atin. Si Jesus ba ay love? Yes. Dumadalo po sa atin. So anumang meron po si Jesus, ito pa ay dumadalo po sa buhay natin. Kaya tayo po ay mamuhay bilang isang branch na fig tree, maging sanga ka, hindi puno ng Diyos. Let God's life flow through us. Hayaan po natin ang buhay ng Kristo mali sa ating puso. At ang bunga po ay yung love that overflows, yung joy that endures, yung nag-uuma po na pag-ibig, yung kagalakan, joy that endures, peace that cannot be manufactured, walang pera, walang halaga, walang material na kapayapaan, pwedeng palitan, makatutumba sa kapayapang binigay ng Panginoon sa atin. No fruit that is visible and forced. So, yun po yung covenant reality, nasa bagong tupan. Yung abiding produces fruit. Striving produces only leaves. Yung abiding, yung pagkakakunik kay Kristo, nagpo-produce mo ng fruit. Pero yung striving, nagsisikap ka, nagpo-produce mo lang nun, dahon. So, fig tree. So, hindi ka fig tree. Tayo po ay, mga sanga ng vine. So, Jesus did not curse humanity, hindi niya kinurse yung humanity. Ang kinurse niya is yung system na kung saan nagpapanatili sa humanity na fruitless. The fig tree died, so the vine lived. The old covenant, tapos na po, nag-end na, so the new covenant could begin. Karoon na ng bagong tipan. Kaya ang mensahe ng fig tree, hindi ito tungkol sa takot, kundi po sa kalayaan. You are not judged or lack of fruit. Hindi tayo kinudge ng Panginoon o kulang sa bunga. Tayo po ay iniimbitahan doon sa pagiging isa at naturally nagpo-produce po tayo ng bunga sa biyaya po. So tapos na po, kinurse na po yung old system, so the blessing could rest on us. Yun po yung new covenant fruit. Nawa po, naunawaan po natin, na tayo po ay gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, hindi para makapag-produce po ng fruit. Gumagawa tayo sa mga bagay na para sa Panginoon because we have already fruit na nakonect tayo doon sa Panginoon. So purihin po ang Panginoon, tayo po manalangin, aming Panginoon, salamat po sa oras po ito. Nawa po ay
nakita namin ang kagandahan ng iyong salita, O Diyos, at yung mga katotohanan nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat na ang ibig sabihin po, O Diyos, ng iyong ginawa. It is a declaration of finality na matatapos ang old system at darating ang new system. At nangyari po yun sa cross, Panginoon. Before the cross, nagkaroon po ng cursing sa fig tree. But after the cross, nabuksan po ang tabi, napunit ang tabi. At kami ngayon ay malaya at makatagpo sa iyong presensya. At yun po ang nangyari sa amin nung kami po ay sumampalataya sa inyo. Hindi dahil sa rituals, hindi dahil sa hindi sa mga sacrifices namin, but through faith sa Panginoong Kristo sa kanyang biyaya. Salamat po. Pinupuri ka natin po sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise God po, isang pinagpalang gabi po sa ating Amen.